Reforma sa sistema sa Bureau of Customs. Yan daw ang isa sa mga solusyon para tuluyan ng masawatang talamak na rice smuggling sa bansa. Pag-amin ng customs, aabot sa 50,000 tonelada ng bigas kada linggo ang ipinuslit sa bansa noong nakarang taon. Balitang hati ni June Veneracion. Mahigit 400 container van ng bigas na nagkakahalaga ng 300 million pesos ang hinarang ng customs sa Cebu City. Iimbestigahan kung kasali ba ang mga bigas na galing sa Vietnam sa rice smuggling na iniimbestigahan ng Senado. Ayon sa Bureau of Customs, may 2 container van na puno ng bigas na nakarating ng Port of Cebu noong September 27, 2013. The damage that is done to our farmers, take smuggling of other products, the damage that is done to our farmers, the damage that is done to our local producers. Sa akin yan ang pinaka-masakit. That is the primary motivation for going after smuggling. Sa kalakasan ng smuggling mula Enero hanggang Oktubre noong nakarang taon, 50,000 tonelada kada linggo raw ang bulto ng bigas na ipinupuslit sa bansa. Yan ang ibinunyag ng customs sa pagdidig sa Senado. October last year, it was we believe based on data from the other agencies, it was very rampant. Ang mga madalas daw na bagsakan doon ng smuggled rice, ang mga daungan sa Davao, Cebu, Manila, Legazpi at Cagayan de Oro. Si Senador Juan Ponce Enrile na nagsibi bilang opisyal ng customs noong Remeng Marcos, naniniwalang isang bagay ang kailangan para magtagumpay ang kampanya laban sa smuggling. You cannot stop smuggling without the participation of Malacanang. And I'm talking from experience. I am willing to bet by the end of this year, you have not finished your reform. Sa pagtatanong ni Enrile, sinabi ng customs, selective physical examination lang ang kanilang ginagawa sa mga pumapasok na shipment. Ang Risk Management Office daw ng customs ang nagsasabi kung aling mga container van ang dapat buksan. When we look at customs, Mr. Chair, it's like a bucket full of 100 holes. Are we gonna patch the holes? Customs, what is it? It's a bucket full of holes. Packet full of holes? Yes, Mr. Chair. We can remove all the personnel there. And If it's a packet full of holes, like a baki, what are you going to do about it? Kailangan daw talagang magbago ang sistema at magkaroon ng tunay na reforma. Ito raw ang ginagawa ngayon ng bagong pamunuan ng BOC. Kabilang sa mga pagbabagong itinutulak ng customs, ang automation ng mga transaksyon. We need to get to that stage if we're really going to achieve what a lot of people have been talking about, which is where we minimize human intervention and human contact in the process to the absolute minimum possible. June Veneracion, GMA News.